Nandada ako ng dala, tapos hindi pala siya naka-record. Ayan. Hi! Welcome! My name is Nak, and welcome to my channel. Welcome back sa mga laging nanonood. And of course, welcome sa mga bago. Hi! So this is March. So March na. Yes, March na. Ito na. Hi, ayan. So yes, ano nga ba meron sa March? Syempre, bukod sa reading nyo, March kasi is actually a month of planting the seed for renewal para maging balance yung ating March. In that way, para hindi tayo maloka-loka ngayong month of March. So I will be giving you 5 sins tuloy. For this month of March, I'll be giving 5 cute seeds for a balanced life. Ayan siya. So before giving those, syempre, like, comment, subscribe, and pag ayaw nyo, adiwag, bahala kayo. So, eto na nga. So, para hindi tayo maloka, bibigyan ko kayo ng 5 cute seeds for balanced life. Ayan, so number 1, meron tayong cheat. Ayan. Number 1, mindful moment. So, ito yung take a little mindful breaths throughout the day. So, ibig sabihin dito mga beshi, hinga, inhale, exhale. So, bago ka mag-react, bago ka ma-stress, bago ka ma-high blood, inhale, exhale. Ayan, wag puro tayo hinanakit o puro galit. Diyos ko, baka sumikip yung mga dibdib natin. Wag puro hinanakit, baka sumikip ang dibdib. Ayan, baka ma-high blood tayo. So, chillax lang. So, we should have a mindful moments for this month of March. Okay? Number 2, self-love notes. Say kind words to yourself. You deserve it. Wag mo laitin yung sarili mo, bakla. Diba? Sabihin mo, paggising mo sa umaga, ang ganda ko, ang guwapo ko. Ayan. Pagising mo sa umaga, sabihin mo na yun. Kasi nga, ikaw na lang ang cheerleader ng buhay mo. I-cheer mo naman yung sarili mo. Diba? Hindi yung puro ikaw i-cheer mo yung ibang tao. I-cheer mo din yung sarili mo. Pagharap mo sa salamin, sabihin mo, ay, Julina. Ay, mali. Ay, Latina. O mga ganyan. Yung mga uso ngayon. Ang sarap mo. Again, Latina. Self-love notes. Always say that to yourself. Especially pag kagigising mo lang, nakakaloka ka. Okay, number 3. Happy boundaries. Ito yung minsan, you have to say no sometimes para maprotektahan yung peace mo. So, kunyari, hindi mo bet makipag-chismisan today, say no. Ayaw mo chikahan today, say no. Ay mo magpautang, say no. Dapat no to drama tayo mga beshi. This March, hard pass tayo sa mga stressful na tao. Learn how to say no, okay? Para sa inner peace nyo, sa boundaries nyo din. Set boundaries. Number 4, ayan siya. So, buddies. Ayan siya. So, you have to move your body and eat food that makes you feel good. Ayan. So, this time, wag naman tayong puro pa-deliver, wag tayo puro sweets, wag tayo puro chicken, baka magkaroon na tayo ng pakpak. So, lakad din tayo, exercise, papunta sa ref, luto tayo ng kind of healthy food, ayan, para ibabalance. Actually, what I do right now, kakastart ko lang, is I am into calorie deficit kasi sobrang lumaki na talaga ako. Pero, ayoko maging malungkot na calorie deficit kasi yung husband ko malungkot yung calorie deficit niya. Yung kinakain niya, yun at yun lang. Kasawa. So ako, nagka-calorie deficit naman ako. Pero, during weekdays, Saturday and Sunday, nakakain ko yung gusto ko. So, siguro magka-calorie deficit ako ng Monday to Friday. Pero nakakakain pa rin ako ng something sweet. Diba? Yung husband ko wala, strict. Nakakaloka, kaya masungit. So, ayan, para hindi ka rin masungit, pag diet ka, kumain ka din minsan ng nagpapasaya sa'yo ng something sweet or something na mag-aano sa cravings mo na hindi masyadong mataas yung calorie. In that way, hindi ka masungit.
Pero 'di ba, balance, exercise, ibawin mo na lang sa exercise. Yung mga nakain mong mataas sa calorie, maglinis-linis ka ng bahay, ganyan. So yes, last but not the least, brain boosters. Ito yung learn something new, keep growing. Sabi ito, wag puro tayo scroll sa TikTok, sa Facebook, sa Twitter, sa Threads, sa ano ba, kung saan-saan. Try din nating matuto ng something. Kunyari, kung hindi ka marunong magprito ng itlog, go, mag-aral ka paano magprito ng itlog. Kung hindi ka marunong magpakulo ng tubig, go, mag-aral ka paano magpakulo ng tubig. If you don't know how to dance, edi learn how to kembot for the meantime. Learn something new for this month of March. Para, alam niyo na, um, para lang may something kang matutunan, di ba? If you wanna read a book, go read a book. Di ba? Yung mga alpha wolf, mga ganyang libro, at least something new na babasa nyo. And of course, yeah, that's our things, 5 things with knack. Ngayon, anyways, ganito kasi, minsan, 'di ba, as you know, every month, hindi pa nga every month ako nagpo-post ng tarot reading. Kasi medyo minsan I'm busy, so I don't do it. But sometimes kapag bored ako at meron akong extra time, I normally watch or read Reddit stories, yung mga confession MS. So pag bored ako habang nag-work, I might add videos reading it and sharing it with you at kung ano man yung opinion ko. And also, di ba, if maalala nyo, bumili ako ng isang set ng libro na Philippine True Ghost Stories ata yun. Kaya lang ang naging problema ko, kaya hindi ko siya, kasi bala ko siyang gawing content. Ngayon, English pala. 10 books yon. So, ang gagawin ko, siguro, basahin ko na lang siya. And then, pag natapos ko yung 10 books na yun, edi ipamigay. Because I have to declutter din. So, baka ipamigay ko. So, bahala, hindi ko alam kung paano ko siya ipamimigay. So, ayan. Depende na lang. So, dami kong plano. At least may plano. And yeah, so there you go. A little reminder again is to take care of yourself this March. And yeah, ano sa tingin nyo yung gagawin nyo or yung dun sa 5 na yun, yung trip nyo gawin? Comment nyo lang yan. And yes, tara, syempre tara na sa ating March Tarot reading. Hello, so disclaimer lamang, isang paalala lang po ng mga readings ay nagsisilbing gabay lamang sa atin. Sa huli tayo pa rin na may kapangyarihan sa ating mga desisyon gamit ang ating free will, okay? Kung hindi mo gusto ang nakuha mong reading, pwede kang gumawa ng mga aksyon na kabalik na rin sa basa at magdasal para sa tamang gabay. At kung naman natuwa ka sa reading, pwede mong ituloy ang landas na pinapakita nito. Sabayan mo pa rin ng, of course, prayers. Ngayon, of course, kung nais mo magbigay ng suporta, just comment, like, and subscribe. Tara! Hello sa mga may Sagittarius, Sun, Moon, and Rising, and of course, Sagittarius na may Sun. Na pinanganak ng November 22 to December 21. This is your March reading. So, ang energy ng reading nyo is what you give is what you receive. So, Six of Pentacles. So, para siyang kung ano yung binibigay mo sa kapwa mo, yun yung actually na pwede mong ma-receive. Yun din yung tipong kung ano yung ginagawa. Yun nga, kung ano yung binibigay mo, yun yung ma-receive mo. And you should be fair. Hindi lang siguro pinipili ang pwede mo naman piliin yung mga tinutulungan mo. Pwede mo tulungan yung mga tumutulong din sa'yo. Pwedeng ganyan. But, as you can see, you should be helping the poor. Oh, diba taray, helping the poor, not only the rich. Everything should be fair. So that's the energy of your March reading. And regarding naman sa love life, ay, when it comes to love life, parang sometimes we are depressed kasi we are just thinking too much. We are just thinking na maybe
masyado lang tayong overthinker, masyado lang nating, alam mo yun, binubugbog nyo lang yung sarili nyo sa hindi naman pwedeng, hindi naman talaga totoo, pwedeng ganyan. Pwedeng, di, parang naano lang tayo ng mind natin. Alam mo yun, nadidepress ka just because pwedeng dahil sa mga pinapakinggan mong mga songs, movies, kahit wala naman talagang problema. Ayan. So, tignan mo din yung mga bagay-bagay na chine-check mo everyday, yung mga pinapanood mo everyday, that might trigger yung mga bagay-bagay na kinakasad mo. Ayan. And also, ayan, so, I have a Knight of Swords here. When it comes to relationship kasi, it's either partner mo, family, friends. Ikaw kasi yung masyado kang OA na feeling mo inaatake ka kaagad-agad. Baka OA ka lang, sensitive ka lang siguro, ate, kuya. That's the reason why parang, alam mo, ang bilis ng, ano, ng emotions mo. Ang bilis ng sama ng loob mo. Ayan. So, when it comes to career, money, and kaperahan, I have here the King of Swords. Everything is good, everything is fine, everything is mukha namang stable when it comes to money. Kasi you have the ability to think. You have the ability kasi napag-isipan or saan mo kagastusin yung pera mo. May mga ideas ka, kunyari sa business, magaling ka sa business, marami kang ideas when it comes to business. But just, baka mamaya kasi puro ka naman idea. Ang problema kasi puro ka idea. Baka mamaya hindi mo siya gawin. So, it's better as well. Actually, partner, I have Queen of Swords here. So, ano siya, yung parang sinabi ko na baka mamaya puro ka lang idea. Actually, I see here na you're also planning to do it now, to do it agad-agad, which is good. Kasi if puro idea ka lang, walang mangyayari. But you really have to make sure that you know how, kung paano mo what you call this, kung paano mo i, parang walk what you talk. Pero kung paano mo siya a-actionan, ayan siya. And also, the good thing about this is, dito kasi sa mga plans mo when it comes to career, money, yung mga movements mo, you are not only thinking about yourself, hindi mo lang sarili yung iniisip mo. That's actually the good thing. Iniisip mo din kasi ang kapakanan ng lahat ng tao sa paligid mo. General reading as well is, ito lang ang parang wag kang masyadong as you can see here, it's the devil. So baka mamaya, just be careful for this month of March. This is a general reading kasi baka yung mga tinutulungan mo, sabi ko kasi nga yung parang energy ng month mo is giving and helping other people. Baka kasi mamaya, ang mga tinutulungan mo is naka-disguise lang pala, devil in disguise pa. Parang hindi pala sila, alam mo yun, ginagamit na lang pala yung kabaitan mo, ginagamit na lang pala yung pagiging um, mabait mong tao, gagamit ka na pala. So, careful. And maybe that's the reason why meron tayong king and queen of thinking. Kaya, sinasabi sa'yo na mag-isip ka ng mabuti, pag-isipan mo na mabuti yung mga plano mo, kasi not all people are good. And I have 7 of Wands, which is, yes, protect yourself sa mga taong manloloko. So, yan ang mga nasa Sagittarius, makamaskam ka, so think twice bago ka siguro mag-invest. As someone na ipa-double check mo kung legit ba yung gagastusan mo, yung bibilhan mo. Just, maging maingat ka. Okay? And maybe one of the reason kung bakit ka rin masyadong nai-stress when it comes to relationship is siguro na-scam ka na before, na ka na rin before ng close friend mo or ng kapamilya mo, kaya medyo may mga pwedeng the reason why depressan ka. So again, this time you should be careful. It's okay to help,
Pero make sure na you have to check yung mga tinutulungan mo. Baka kasi mamaya, they are just using you. And sabi ni Sasa Gray, ni Sasa Girl is, kumalembong ka rin. So, what does this mean? Ano ibig sabihin? Parang napakalayo naman ng advice ni ate. Sabi niya. Ang layo naman ni advice ni Sasa sa cards. Well, actually, as a joke, kumalembong ka din, maglandi ka din. What I was telling you a while ago is, dapat ang gawin mo, instead na ikaw lang ang nagdidesisyon sa mga bagay-bagay, try mong humingi ng tulong ng iba, ng partner mo. Baka sakaling may matulong sa yung partner mo, yung family mo, na mag-decide sa mga bagay-bagay. Kasi minsan, baka masyado tayong impulsive. Sabi nga ni Knight of Swords, masyado tayong impulsive sa mga bagay-bagay. Kaya, doon tayo nasasaktan. Doon nasasaktan yung emotions natin, yung feelings natin. So, maybe you have to need someone who can assist you. Pwede din someone to protect you. Diba? In that way, everything will be okay. So, yan ang ating Sagittarius reading. Again, thank you. Bye-bye.